Nagsisimula ang pelikula kay Darwin, isang arkitekto, na ipinapakilala ang kanyang sarili. Ikinuwento niya na minsan siyang nakabasa sa isang aklat na kapag ang mga tao ay umiibig, hindi nila iniisip na maaaring masaktan sila. Ngunit taliwas dito ang paniniwala ni Darwin. Pinaliwanag niya na umiibig siya sa isang babaeng nagngangalang Lorelai, ngunit hindi niya kailanman inamin ang damdamin niya rito dahil may kasintahan itong si Ben. Sa kabila nito, kumbinsido si Darwin na may nararamdaman din si Lorelai para sa kanya, ngunit takot lang itong aminin. Si Lorelai ang tumulong kay Darwin na malampasan ang matinding pagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang pamilya, at siya ang naging lahat sa kanya. Isang araw, bumisita si Lorelai kay Darwin at magkasama silang nagpalipas ng araw. Tulad ng dati, tinanong ni Darwin si Lorelai tungkol sa relasyon nila ni Ben. Inamin ni Lorelai na balak na niyang makipaghiwalay dahil pakiramdam niya ay hindi sila para sa isa't isa. Ibinahagi rin ni Lorelai na nagpa-medical test siya at nalaman niyang maaari siyang mag-donate ng kidney sa kanyang inang si Luis. Sinabi ni Darwin na maaaring hindi pumayag si Luis, ngunit tugon ni Lorelai, kritikal na ang kalagayan ng kanyang ina at wala na siyang ibang pagpipilian. Nagpaalam si Lorelai at nagtungo sa ospital upang sunduin ang kanyang ina mula sa dialysis. Sa ospital, sinabi niya kay Luis ang desisyon niyang mag-donate ng kidney. Subalit pinayuhan siya ng ina na pag-isipan pa ito. Ngunit matatag si Lorelai, handa siyang gawin ang lahat para mailigtas ang buhay ng kanyang ina. Kinabukasan, nagulat si Darwin nang muling bisitahin siya ni Lorelai sa kagubatan. Ibinunyag ni Lorelai na nakipaghiwalay na siya kay Ben. Labis ang tuwa ni Darwin at niyaya niya itong mamasyal sa lungsod. Pumayag si Lorelai. Kinagabihan, dumating sila sa paboritong tindahan ng sorbetes ni Lorelai. Habang bumababa sila ng sasakyan, biglang may dumating na kotse at nabundol si Lorelai. Agad na lumapit si Darwin, takot na takot, at pinakalma si Lorelai, sinabing magiging ayos siya. Dumating ang ambulansya at isinugod siya sa ospital. Ngunit sa kasamaang palad, pumanaw si Lorelai dahil sa matinding pagdurugo. Wasak na wasak ang puso ni Darwin at labis siyang nagsisi na hindi niya kailanman nasabi ang pagmamahal niya rito. Nalugmok siya sa pagdadalamhati at lumuha ng husto. Lumipas ang mga araw at tuluyan nang nalugmok si Darwin sa depresyon. Hindi na siya makapagtrabaho o makapamuhay ng normal. Isang araw, binisita niya si Luis upang kumustahin matapos ang pagkawala ni Lorelai. Ibinunyag ni Luis na may mahalagang lihim na sana'y nalaman ni Lorelai bago siya pumanaw. Nalito si Darwin at tinanong kung ano iyon. Ipinaliwanag ni Luis na ilang taon na ang nakalilipas, nahirapan siyang magkaanak kaya dumaan siya sa in vitro fertilization. Nagbunga ito ng kambal na babae. Ngunit pinili nila ng kanyang asawa na si Larry na panatilihin lamang si Lorelai, at ipaampon ng isa pang embryo sa pamilyang hindi magkaanak. Tinanong ni Darwin si Larry kung bakit hindi niya hinanap ang kapatid ni Lorelai. Sagot ni Larry, sinusuportahan niya ang desisyon mula pa noon at naniniwalang wala na silang karapatang makialam sa buhay ng batang iyon, na para sa kanya ay anak na ng ibang pamilya. Samantala, ipinakilala si Andy, ang kambal ni Lorelai. Si Andy ay lumaki sa isang mayamang pamilya na puno ng pagmamahal, ngunit wala siyang alam na inampun siya. Isang araw, nagtungo si Andy sa zoo para sa isang job interview bilang tagapag-alaga ng hayop, isang trabahong pinapangarap niya sa loob ng maraming taon. Sa kabutihang palad, natanggap siya. Masayang-masaya siyang tinawagan ang nobyo niyang si Matt para ibahagi ang balita. Sa susunod na tagpo, nakaupo si Darwin sa cafe kung saan dating nagtatrabaho si Lorelai. Hindi pa rin siya makamove on sa alaala nito. Dumating ang kaibigan niyang si Carl para damayan siya. Ibinahagi ni Darwin na may kambal pala si Lorelai at balak niya itong hanapin, umaasang maibsan ang sakit na iniwan ni Lorelai. Ngunit pinayuhan siya ni Carl na tigilan na ito at tanggapin na wala nang makakapalit kay Lorelai. Habang nagaganap ito, nag-uusap sa bahay sina Jim at Jenny, ang mga ampon na magulang ni Andy. Napansin ni Jenny na tila may bumabagabag kay Jim. Inamin ni Jim na dapat noon pa nila sinabi kay Andy na inampon siya. Sa gitna ng pag-uusap, dumating si Andy at niyakap sila ng mahigpit. Tuwang-tuwa ang mag-asawa at proud na proud sa kanya. Kinagabihan, naghahanda sina Jenny, Andy, at ang biological sister ni Andy na si Amy para sa kaarawan ni Andy. Nakiusap si Andy sa ina na ikwento muli ang araw ng kanyang kapanganakan, isang kwentong palagi niyang gustong marinig tuwing birthday niya. Niyakap ni Jenny ang kanyang dalawang anak at sinabing isa iyong napakahirap na araw. Ginugol ni Jenny ang buong araw sa matinding sakit habang nangganganak, ngunit nang buhatin niya si Andy sa kanyang mga bisig, nakaramdam siya ng isang kakaibang koneksyon at agad na inibig ang sanggol. Kinabukasan, inanyayahan ni Andy ang kanyang mga kaibigan at pamilya sa kanyang kaarawan at nagdiwang sila ng isang masayang araw na puno ng tawanan at alaala.
Sinabi ni Jim kay Jenny na balak nang mag-propose ni Matt kay Andy, kaya kailangan na talaga nilang sabihin ang totoo sa kanya ngayong linggo. Ipinaalala niya na taon-taon nilang ipinapangakong sasabihin ito kay Andy, ngunit palagi silang natatalo ng kanilang takot. Sa wakas, pumayag si Jenny, bagamat may pag-aatubili. Kinabukasan, tumawag si Darwin kay Luis at humingi ng pangalan ng doktor na nagsagawa ng kanyang IVF procedure. Nagpasya na siyang hanapin ang kambal ni Lorelai. Ibinigay ni Luis ang pangalan ng doktor, si Dr. Ron. Agad siyang pinuntahan ni Darwin at nangalap ng impormasyon tungkol sa pamilyang umampon kay Andy. Sa kanyang pagsasaliksik, nadiskubre niyang ang kambal ni Lorelai ay si Andy, na nakatira sa Nashville at nagtatrabaho sa isang zoo. Samantala, sinabi ni Luis sa kanyang asawa na nagpasya si Darwin na hanapin ang isa pa nilang anak. Mariing tumutol si Larry, iginiit na marahil ay masaya at payapa ang buhay ni Andy kasama ang kanyang pamilya at baka masira pa iyon kung bigla silang makikialam. Ngunit hindi sumang-ayon si Luis, lubos ang pagnanais niyang makilala ang kambal ni Lorelai. Kinagabihan, bumisita si Darwin kay Luis at ipinakita ang litrato ni Andy, na kamukhang kamukha ni Lorelai. Bago pa siya makapagsalita, nabalot na si Luis ng matinding emosyon at tinanong kung sigurado ba siyang gusto niya itong makilala. May luha sa mga mata, ipinaliwanag ni Darwin na mula nang pumanaw si Lorelai, hindi na siya muling nabuhay ng normal, at naniniwala siyang si Andy ay maaaring punan ng puwang na iniwan ni Lorelai, dahil bahagi siya nito. Sa kabila ng pagtutol ng asawa, pumayag si Luis. Kinabukasan, nagtungo si Darwin sa zoo kung saan nagtatrabaho si Andy at pinanood siya mula sa malayo. Napansin ni Andy na may nakatingin sa kanya kaya't nakaramdam siya ng kaba. Pagkatapos ng kanyang shift, nilapitan siya ni Darwin, ipinakilala ang sarili, at sinabing may mahalaga siyang impormasyong dapat malaman tungkol sa kanyang kambal na kapatid. Nalito si Andy at iginiit na nagkakamali siya. Humingi ng paumanhin si Darwin at umalis. Pag-uwi ni Andy, ikinwento niya sa kanyang mga magulang ang tungkol sa lalaking nagsabing may kambal siyang kapatid na si Lorelai. Nagulat si Jenny at inamin na totoo ang sinabi ng lalaki. Ibinunyag niya ang buong katotohanan, matagal silang nagtiis na hindi magkaanak, kaya dumaan sila sa treatment. Doon nalaman nila na may ibang mag-asawa na gumamit ng IVF at nagkaanak ng kambal, ngunit pinili lamang na panatilihin ang isa at ipaampon ang kabilang embryo. Sinabi ni Jenny na si Andy ang kambal na ipinagkaloob sa kanila. Nang inig si Andy sa pagkabigla, hindi pala siya tunay na anak ng kanyang mga magulang. Tinanong niya kung inampon din ba si Amy, ang kanyang kapatid. Ipinaliwanag ni Jenny na si Amy ay tunay nilang anak, ngunit siniguro niyang pantay ang pagmamahal nila kay Andy. Wasak ang damdamin ni Andy. Galit siya na hindi nila sinabi sa kanya ang totoo. Nagalit siya at sinabing hindi na niya sila mapagkakatiwalaan. Umalis siya ng bahay, halatang labis na nasasaktan. Kinagabihan, nag-empake si Andy ng kanyang mga gamit at umalis. Pilit siyang pinigilan ng kanyang mga magulang, ngunit hindi nila siya napigilan. Nagpunta si Andy kay Matt at ikinwento na ngayon lang niya nalaman na siya pala ay ampon. Kinabukasan, tinawagan ni Andy si Darwin at sinabing nasa Birmingham siya at gusto niyang magkita sila agad. Hiningi niya na dalhin ni Darwin ang kanyang kambal dahil gusto niya itong makilala. Ipinagtapat ni Darwin na pumanaw na ang kanyang kambal sa isang aksidente, ngunit sinigurado niya kay Andy na buhay pa ang kanyang tunay na pamilya at maaari niya silang makilala kahit kailan niya gustuhin. Pagkatapos noon, sinabi ni Luis sa kanyang asawa na natagpuan na ni Darwin ang ikalawa nilang anak at darating ito sa hapunan ngayong gabi. Kinakabahan si Larry at natatakot na baka hindi siya magustuhan ng kanyang anak. Ngunit pinakalma siya ni Luis, siguradong magiging maayos ang gabi. Di naglaon, nagkita sina Andy at Darwin sa isang cafe. Sinabi ni Andy na gusto niyang makilala pa ng lubos ang kanyang kapatid. Pumayag si Darwin na sabihin kay Andy ang lahat ng nais niyang malaman, at nagkasundo silang magkita ng alas 5 ng hapon upang pumunta sa bahay ng kanyang tunay na mga magulang. Sa pagtatapos ng araw, dumating si Andy sa bahay ng kanyang tunay na pamilya kasama si Darwin. Labis silang naantig nang makita siya dahil kamukhang kamukha niya si Lorelai. Sabay-sabay silang kumain ng hapunan, at pagkatapos nito, ipinakita ni Luis kay Andy ang isang album ng mga larawan ni Lorelai. Lubos na naantig si Andy, dahil noong bata pa siya ay kamukha niya si Lorelai. Sinabi niya kay Luis na sana ay nakilala niya ang kanyang kapatid bago ito pumanaw, dahil sigurado siyang magiging malapit sila sa isa't isa. Hiniling ni Andy kay Darwin na dalhin siya sa mga lugar na madalas puntahan ni Lorelai. Kinagabihan, bumalik si Andy sa kanyang hotel at tinawagan si Matt. Ikinwento niya kung gaano siya kasaya na nakilala ang kanyang tunay na pamilya. Nalungkot si Matt at sinabi na nag-aalala na ang kanyang pamilya at hinihimok siyang bumalik. Ngunit tumanggi si Andy at sinabing hindi pa siya handang harapin sila.
Kinabukasan, umiiyak na sinabi ni Luis sa kanyang asawa na nagsisisi siya sa naging desisyon nila noon. Naniniwala siyang kung iba ang kanilang pinili, sana ay si Andy ang lamaking kasama nila at natulungan silang mapunan ang kawalan ni Lorelai. Sa sumunod na araw, dinala ni Darwin si Andy sa teatro na dati paboritong puntahan ni Lorelai. Ikinuwento niya na itinuturing ni Lorelai na ikalawang tahanan ng teatro dahil isa siyang mahusay na mananayaw. Subalit dahil sa isang matinding pinsala sa binti, napilitang itigil ni Lorelai ang pagsayaw. Pagkatapos nito, dinala ni Darwin si Andy sa isang lawa na gustong-gusto ring puntahan ni Lorelai. Nalungkot si Andy dahil hindi niya kailanman nakilala ng lubos ang kanyang kapatid. Kinabukasan, tumulong si Andy kay Luis sa paghahanda ng hapunan. Iminungkahi ni Luis na manatili muna si Andy sa kanilang bahay at huwag nang bumalik sa hotel. Agad na pumayag si Andy. Tinawagan niya si Matt at sinabi kung nasaan siya. Nainis si Matt at sinabing hindi ang mga ito ang tunay niyang pamilya, ang pamilyang nagpalaki at nagmahal sa kanya ang totoo niyang pamilya. Sinabi rin ni Matt na dahil sa nangyayari, naapektuhan na ang kalagayan ng kanilang pamilya. Hindi na nakipagtalo si Andy at ibinaba ang tawag. Pagkatapos ng hapunan, nagkantahan at nagsayawan si Andy kasama ang kanyang tunay na mga magulang. Kumanta sila ni Flair ng paboritong kanta ni Lorelai, at napaluha si Luis dahil parang si Lorelai na mismo ang nasa harap niya. Kinabukasan, nagkita sina Andy at Darwin. Tinuruan niya si Darwin kung paano mag-jet ski. Tinanong niya ito kung minahal ba talaga niya si Lorelai. Sagot ni Darwin, mahal na mahal niya si Lorelai ngunit hindi niya kailanman nasabi ito sa kanya. Pagkatapos ng jet skiing, naupo sila sa tabing dagat at tinanong ni Darwin si Andy kung gaano siya katagal mananatili sa lungsod. Sagot ni Andy, hindi pa niya alam ngunit hindi siya magtatagal. Nalungkot si Darwin dahil nahulog na ang loob niya kay Andy at ayaw na niyang mawala ito. Hiniling ni Andy na dalhin siya ni Darwin sa puntod ni Lorelai. Pumayag si Darwin. Habang naroon, ikinwento ni Darwin na nangangailangan si Luis ng kidney transplant at si Lorelai sana ang magdodonate ng kanyang bato. Kinagabihan, kinausap ni Luis si Andy at hiniling na patawarin niya ang kanyang pamilya, dahil sigurado siyang mahal na mahal siya ng mga ito at miss na siya. Sagot ni Andy, nasasaktan siya dahil nagsinungaling sila sa kanya. Sinabi ni Luis na naiintindihan niya ang damdamin ng pamilya ni Andy, natakot silang sabihin ang totoo. Kinabukasan, tinawagan ni Andy si Matt at sinabing dumadaan siya sa mga pagsusuri sa ospital. Kung tugma ang resulta, plano niyang i-donate ang kanyang kidney kay Luis. Sa pagtatapos ng araw, binisita siya ni Matt at naglakad-lakad sila sa hardin. Tinanong ni Matt kung mahal pa rin ba siya ni Andy tulad ng dati. Sagot ni Andy, simula nang makarating siya roon ay naging magulo na ang lahat, at nagkakagusto na siya kay Darwin. Ngunit nilinaw niyang mananatili siyang mabuting kaibigan ni Matt kahit magkahiwalay na sila. Nasaktan si Matt, ngunit niyakap siya ng mahigpit sa huling pagkakataon bago umalis. Matapos nito, tinawagan ni Andy ang kanyang pamilya at sinabi na nakatira na siya ngayon sa kanyang tunay na pamilya at balak niyang i-donate ang kanyang bato sa kanyang ina. Labis silang naantig at nakiusap na patawarin sila at bumalik na siya dahil miss na nila siya. Nalungkot si Andy sa ideya ng paglisan, ngunit naging malapit na rin siya sa kanyang tunay na pamilya at ayaw na rin niyang iwan sila. Maya-maya, inimbitahan siya ni Darwin na magkape. Nagkasundo silang magkasama buong araw. Nagpunta sila sa tabing dagat at nag-enjoy ng husto. Kinagabihan, nagluto at kumain silang magkasama. Pagbalik sa bahay, sinabi ni Andy kay Luis ang kanyang pasya, na ibibigay niya ang kanyang bato. Tinanong ni Luis kung balak pa ba niyang bumalik sa kanyang pamilya matapos ang operasyon. Inamin ni Andy na miss na niya ang mga ito, kaya iminungkahi ni Luis na bumalik na siya. Kinabukasan, dinala ni Darwin si Andy sa isang magandang lugar sa gubat. Ipinagmalaki niyang siya mismo ang nagtayo ng lugar. Namangha si Andy at sinabi na napakaganda nito, na parang gusto na niyang tumira roon habang buhay. Napagtanto ni Andy na sinusubukang umiwas sa kanya si Darwin, pero ramdam niya ang damdamin nito para sa kanya, gaya ng nararamdaman niya para rito. Inamin ni Darwin na noong una silang magkita, hindi siya makatingin sa mga mata ni Andy dahil tuwing ginagawa niya ito, naaalala niya si Lorelai, at nasasaktan siya. Ngunit habang tumatagal, nahulog ang loob niya kay Andy. Hinikayat niya si Andy na bumalik sa kanyang pamilya at ipagpatuloy ang kanyang normal na buhay. Bagamat mahirap para sa kanya, kailangan niya itong gawin. Niyakap siya ni Andy at sinabing mamimiss niya ito ng sobra. Kinabukasan, isinagawa ang operasyon ni Andy. Matagumpay na na-donate niya ang kanyang bato kay Luis. Pagkalipas ng ilang araw, nakalabas na siya sa ospital. Sinabi niya kay Darwin na hinding-hindi niya ito makakalimutan at nakiusap na huwag din siyang kalilimutan nito.
Bumisita siya sa kanyang tunay na mga magulang at sinigurong dadalaw siya palagi. Ibinigay ni Luis kay Andy ang kidney necklace ni Lorelai at sinabing itago niya ito upang palagi niyang maaalala ang kanyang kapatid. Dumating sina Jim at Jenny sa bahay. Nang makita sila ni Andy, masaya siyang tumakbo papunta sa kanila at niyakap sila. Kinausap ni Jenny si Luis ng pribado at taos-pusong nagpasalamat sa lahat ng ginawa nito para kay Andy. Niyakap siya ni Luis at sinabing mahal na mahal siya ni Andy. Bago umalis si Andy, niyakap siya ng kanyang ina at sinabing mahal na mahal siya nito at hiniling na lagi siyang bumisita. Tumango si Andy at sinabing mahal niya rin sila. Ilang panahon ang lumipas, bumalik na si Andy sa kanyang trabaho sa zoo. Isang araw, nagtagpo silang muli ni Darwin sa hindi inaasahang pagkakataon. Tinanong siya ni Darwin kung may balak ba siyang magkaroon ng seryosong relasyon sa kanya. Napangiti si Andy sa tanong at lalo silang naging malapit. Sa huli, dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood.